Hello, what's up mga J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video, and for today's video, another full review na naman tayo ng isang malupit na smartphone today, which is the Nubia Music Pro. Maganda kaya to? Ito na kaya ang perfect na music phone para sa'yo. Tara, check natin. So yan, shoutout sa mga nakanood ng ating unboxing, first impressions, dito sa Nubia Music Pro, and this time, full review na natin itong smartphone na to. So nagamit ko siya ng few weeks, and ibibigay ko na yung final verdict ko dito sa smartphone na to. At unang-una, Lods, ano ba SRP niyan? Ang SRP ng Nubia Music Pro, naglalaro siya sa 4299 for the 4GB 128. Pero ito magandang balita, dito sa ating view products, pag clinic nyo itong view products natin, for as low as 3,500 pesos, pwede nyo makuha yung Nubia Music Pro, at meron pang voucher na naghihintay sa inyo mula sa YouTube galing sa ating video. Kaya dyan lang kayo bibili kung gusto nyo makakuha ng bagsak presyo na Nubia Music Pro. Don't worry, legit online store naman po, or official store din naman ni Nubia yan, at free shipping pa sila. So again, dito sa ating full review, bibigay ko sa inyo yung thoughts ko sa camera, thoughts ko sa game test niya, and thoughts ko when it comes doon sa kanyang speakers. So next naman mga J-Vlog, gusto ko i-share sa inyo yung overall na nagustuhan ko dito sa Nubia Music Pro, and of course, meron din ako napansin na mga konting cons dito sa smartphone na to. Para syempre balance din, hindi lang tayo nagbibigay ng maganda about sa smartphone. Syempre yung honest opinion ko upon using this smartphone for a few weeks. So unang-una, speakers. Syempre dito na tayo agad sa speakers. To be honest, mas better yung speaker neto compared doon sa mas naunang Nubia Music. Parang yung unang Nubia Music, hindi ko ma-feel yung lakas talaga ng speaker nun eh. Ang laki ng speaker, pero hindi siya hindi ko ma-feel yung talagang pagka-quality ng speaker. Pero dito sa Nubia Music Pro, inayos na nila. Ang ganda ng speaker na ito, to be honest, pag nagpapatugtog ako or nanonood ako sa YouTube, ramdam na ramdam mo yung bass eh. At ang maganda doon, pag nagpapatugtog kayo, yung ilaw niya sa likod, sumasabay doon sa rhythm nung sound. So, yun nga, meron siyang ilaw sa likod, sa katabi ng speaker. At yun nga, beyond 100% yung volume niya. So, up to 600% volume, yes, legit na legit yung loudness nitong Nubia Music Pro. Kumbaga, hindi mo akalain 3.5, di ba? Ang ganda ng speakers, dual steer speakers pa siya. Yung main speaker niya nando sa likod, yung malaki. Tapos yung secondary, yung nasa baba, yung mismong nasa smartphone. Talagang nagbabalance, talagang nagbe-blend yung music dito sa Nubia Music Pro. At hindi talaga ako makapaniwala na sobrang mura lang nitong smartphone na to. Nakapagbigay din ng high quality audio sa ganitong presyo. Na hindi ko na-meet yan doon sa isa sa Nubia Music, na parang I think naging get up lang yan, pero in-improve nila, nakinig si Nubia. Ayan, binigay na sa inyo. Mas better na speaker dito sa Pro model at murang-mura lang. Susunod, yung RAM at ROM, 4GB 128, for me is the best minimum na pwede na natin makuha sa ganitong presyohan. At 120GB sa 3.5, sobrang sulit pa talaga yan, or yan na talaga rin yung okay. Kasi usually, may iba tayo nakikita, 64GB pa rin ang ino-offer. Pero for me, nakakatuwa na si Nubia, napapansin na rin or nakikita rin na nila, ay, hindi na enough ang 64 ngayong 2025, including 2024. Kahit na naka-expandable storage tayo, gawin na natin 128 para mas better. Ayun. So, 4GB 128, mas okay na yan dito sa Nubia Music Pro. Third is yung chipset. Yung chipset yung may pinagbago talaga compared doon sa kanyang predecessor. Yung predecessor niya, to be honest, ang ganda lang ng design, pero sakit sa ulo gamitin. Ang bagal po nun dahil ang chipset nun is yung GPU nun is the PowerVR GE8320 na sobrang sakit sa ulo na GPU. Sobrang bagal, sobrang outdated. Pero dito inayos sila ng konti. Pinaganda nila yung GPU. Mali G57 MP1 or MP2 ata yun. Pero mas better. And na-game test ko na si Nubia Music Pro. Yes, mas okay yun siya sa ML na nagamit natin. Naran niya yung Genshin sa lowest na nagulat ako. Honor of Kings, nakakalaro naman tayo ng mas smooth. Walang frame drops malala at including COD. Compared doon sa non-pro, ML pa lang, pinaka-lowest, sakit na sa ulo. Hindi ako makalaro ng ML doon.
Pero dito, mas in-upgrade nila Unisoc 7200 with the GPU of Mali G57. Okay na, again, pag narinig nyo na yung GPU ng Mali G57 sa murang halaga lang, expect nyo kaya mag-run yan ng ML. Expect nyo kaya mag-run yan ng mga modern games, which is, na-meet naman din dito sa Nubia Music Pro. Pero the sad part, sa sobrang bigat ng WUWA, nagfo-force close yung game. So, hindi niya kaya yung WUWA, pero nakakaya niya yung Genshin sa lowest settings. So, yun, para nagko-conclude tayo ngayon, na mas mabigat talaga ang Wuthering of Waves compared sa Genshin Impact. Kasi, ayan, nakita ko dito sa Nubia Music Pro. So, hindi po playable lang WUWA dito. Genshin, makakalaro kayo ng lowest, pero nagfe-frame drop din naman siya from time to time. Expect nyo hindi siya smooth, pero playable siya. Meaning ko kasi sa playable, as long as yung device, niraran niya yung game at nakakalaro naman kayo, kumbaga, hindi yung OA na pag naglaro kayo, tarang tumatalon-talon na ganyan. Yun talaga hindi playable. Pero kung nakakapaggalaw naman tayo, nakakapag-battle, tapos nakaka-experience tayo ng mga frame drops, playable siya, pero hindi nga lang siya smooth. Next is yung design. Yung design niya, for me, nakaka-focus to sa mga funky-funky. Very funky yung design nito, lalo na, anong kulay ba to? Ewan ko, parang comics yung design niya, tapos meron pang isa yung Melody Wave, which is ang ganda. Talagang nagfo-focus talaga siya sa music. Pangalan ba naman, music, kailangan din yung design more on related sa music. So, yun, okay na okay. Very unique yung design niya. Panigurado pag gagamitin nyo out there, makakuha to ng mga attention ng consumers. Uy, kakaiba naman yung smartphone nun. Ang ganda ng design. Ang daming pattern. Mga ganun-ganung mga thinking, kumbaga. So, design for me, kung i-rate ko yung design ng Nubia Music, very unique. Ang score ko dyan, yun din naman yung sinabi ko sa Nubia Music Sayang yung Nubia Music, naging design lang yung naging puhunan nila dun. Wala na. Aanin mo naman yung design. Kung pangit naman yung performance, buti na lang, ginandaan na nila dito sa Nubia Music Pro. At kinuha ko rin dito, yung kinuha ko sa predecessor niya, yung ganyang color din. Which is, yan talaga yung na-attract ako or nakakuha ng attention ko as a consumer. Again, yung mga ibang consumers, ang primary buying factor nila sa smartphone, iba design talaga. Design and aesthetic. Isa na rin ako doon. Isang buying factor ko when buying a smartphone is design din. Especially sa iPhones. Nung lumabas lang yung iPhone 16, grabe, namangha ako sa kulay. Bumili ako. Nung nakita ko yung Infinix Smart 10, Infinix Hot Series, ang gaganda ng color, nagka-interest ako. Ginawa kong daily driver yung isa. So, again, iba-iba tayo ng preference when buying. At maraming target consumers din. Ito, Nubia Music Pro. Next, mga J-Vlog, the camera. Yung camera lang, sorry, medyo na-disappoint ako sa camera neto. Na-disappoint ako sa camera neto, mataas yung megapixel. 50 megapixel. Tapos, yung trinay ko, parang mas malino pa ang 8 megapixel ng Oppo. So, yun. Hindi tayo po nagbe-base sa taas ng megapixel ng camera sa quality ng isang photo. Nagbe-base tayo sa sensor, nagbe-base tayo sa camera software. Nagpapatunay itong Nubia Music na hindi po maganda ang camera nito even though mataas yung megapixel ng camera niya. So for 3,000 pesos smartphone, medyo na-disappoint ako kasi ang dami kong na-try, Infinix Smart 10, Tecno Spark Go 2, Oppo A5X, Oppo A5i na mas better ang kanilang mga camera with low megapixels. So yun lang naman, kung camera-centric kayo, hindi ko marerecommend sa inyo yung Nubia Music Pro. Hindi po maganda quality ng camera niya. Next, yung kanyang battery. The battery is 5,000 mAh na removable battery. Siyempre, malaki yan. Specs-wise, malaki talaga yan. And minimum na nakikita natin is 5K. So, makunat din naman ang battery na itong smartphone na to. At ito na yung isang con na sasabihin ko. 10-watt charging rate. 2025 na, marami pa rin nag-i-include ng 10-watt charging rate. Ewan ko ba kung bakit ganon. Naka-USB Type-C ka, tapos slow charger. I think, hindi yun ang purpose ng USB Type-C. Again, sa mga nanonood, ang purpose ng USB Type-C is for fast data transfer and fast charging. Kung nag-Type-C ka lang, para masunod yung requirement ng ibang mga bansa na dapat naka-Type-C, parang ang purpose na lang ng Type-C mo is reversible. Kung slow, in 10 watts, equivalent yan ng micro USB, di ba? So, kung 10 watts din yung Type-C mo, yun nga, reversible na lang talaga siya at nag-comply ka lang sa requirement na ang universal port na talaga natin ngayon is USB Type-C. So, yun lang mga J-Vlog, 5,000 mAh siguro, mga 1 hour, 30 minutes to 2 hours
mau-full charge nyo itong Nubia Music Pro. Again, kahit gumamit kayo ng 20 watts, 30 watts fast charger, kung hanggang 10 watts lang ang kaya niyang ibigay, ganun lang po yan magcha-charge. So yun ang ating, so yun yung mga pros and cons ko dito sa Nubia Music Pro. Konti lang naman yung cons ko. Marami pa rin ang pros. Syempre, when analyzing the specifications, always base doon sa presyo. 3,500 pesos, sobrang sulit na yan mga J-Vlog. As long as yung chipset hindi mabagal, as long as hindi masakit sa ulo gamitin yung chipset niya, pasado yan sa akin. So again, sana nakatulong itong mga sinabi ko sa inyo kung nagde-decide kayo when buying the Nubia Music Pro. So video sample, rear camera of the Nubia Music Pro. So 50 megapixel ang main camera niya, pero yung quality hindi pang 50 megapixel even sa video. Ayan, hindi Full HD 1080p 30 fps ang pinakamataas na resolution na pwede ma-offer nitong Tecno ay ng Nubia Music Pro. So video sample, front facing camera of the Nubia Music Pro. Pinakamax resolution niya is Full HD 1080p 30 fps. So yan, nasa outdoor tayo, maganda naman yung lighting condition, pero yung quality ng front facing camera niya nasa low level when it comes sa budget smartphone. Mas better pa yung mga ibang budget smartphone sa murang halaga, nakakapag-offer ng mga better quality ng mga photos or videos. Dito asahan nyo na yan, expect nyo na yung pagbibili kayo nito, hindi ganun kaganda yung camera nito Nubia Music Pro. Maganda speakers niya, pero sa camera medyo 50-50 tayo. So yan, explore natin yung design at build quality nitong Nubia Music Pro. Tulad nga ng predecessor niya, same lang na kinuha kong color, yung parang comic na ganyan. So funky yung neto, yung design niya, which is very attractive. At meron to isa yung Melody Wave, yung parang pang girly type na yun eh. Syempre, ito yung main market natin dito is yung kanyang napakaganda or napakalakas na speaker. Solid, legit yung speaker nito, ang lakas. So beyond 100%, so up to 600%. So yung maganda dito kasi sa Nubia Music Pro ngayon, nag-balance yung sound niya, kumbaga. Malakas, tapos maganda yung bass quality. Yung kanyang design is very attractive din naman, panigurado makakuha ng attention ng mga consumers dahil ang ganda. Kumbaga very unique yung design niya. Tignan nyo naman yung camera niya, mas malaki pa yung speaker sa camera. At ito lang po yung useful na camera dyan. Ito useless na camera to. And ito yung flash sa gitna. Polycarbonate back or plastic siya. Yung frame niya is matte finish. Kumbaga when it comes naman sa bigat nito, kumbaga sa niya, sa weight niya, hindi naman mabigat to. At slim design din naman kahit papano to si Nubia Music Pro. Tapos sa right side, nandito ang kanyang power button / fingerprint scanner and yung volume rocker. Sa taas naman ng smartphone is yung microphone. Sa left side is yung SIM tray. Sa baba naman is a 3.5mm headphone jack, microphone Type-C port at yung speaker grills. And sa bibili ng smartphone na to, good news, meron na siyang pre-installed na screen protector out of the box. At napakalaki rin ng display na itong Nubia Music Pro at ang maganda dito, naka-punch hole display na itong smartphone na to. Sa bibili rin na itong smartphone na to is meron na siyang free jelly case out of the box. O, di ba? Lagay nyo muna siya as a temporary case dito sa inyong smartphone. So next, explore natin yung camera app nitong Nubia Music Pro. Ito lang yung talagang na-disappoint ako sa smartphone na to. Medyo crappy yung camera niya, to be honest. Mas maganda pa yung mga ibang smartphone brands na nag-offer ng same megapixel pero mas better yung quality. So yun lang naman hindi ko nagustuhan dito is yung camera quality itself. Hindi talaga siya maganda even pag video. So nandito tayo sa main camera niya, 2x zoom na hanggang 10x digital zoom tayo dito.
Meron tayong mga menu sa taas tulad na lang ng Google Lens, Flash, HDR mode, Beauty mode, filters, and yung settings niya. So dito sa settings niya, pwede natin tong on yung watermark niya, yung merong phone model sa baba ng ating mga photos. Sa video naman, ang pinaka-max sa resolution niya sa video is Full HD 1080p up to 30 FPS lang siya. And meron tayong portrait mode for background blur, 50 megapixel mode for high definition na photo, pero hindi nga siya nag-high definition. Pro mode, panorama, time-lapse, QR, night mode, at dual capture. So yung dual capture, pwede nyo pong pagsabay yung rear at front-facing camera habang nagvi-video. At nag-provide na ako ng mga photo samples nito kanina, di ba? Ayan siya. Hindi ganun kaganda, to be honest. Oh, di ba yung front camera nito, medyo talaga blurred siya or pixelated. Portrait is medyo okay, depende na lang sa tama ng lighting. Ayan, oh. Mahirap din, wala siyang parang sa Infinix ngayon yung AI nila na pag nagbe-blur, nagpa-process as hindi na siya magiging blur. Ito, wala eh. Oh, medyo pale, hindi siya makulay kumbaga. So ilan naman yung when it comes sa front-facing camera niya naman, meron din naman siyang portrait mode. Ayan, tignan niyo, sobrang daming noise. At nandito tayo sa main camera niya, ay sa front-facing camera, same din. And sa video, same din naman na Full HD 1080p video recording up to 30 FPS. So ilan naman mga J-Vlog ang camera app nitong Nubia Music Pro. So speaker test tayo dito sa Nubia Music Pro. Ang maganda sa smartphone na to, syempre more on nagfo-focus talaga siya sa music. At meron siyang feature dito or application na tinatawag na music box. So sa music box, pwede kayo mamili kung anong type ng sa speaker nyo. So 2.1 channel, 2 main channel plus a subwoofer for richer audio experience. Touch the phone to share music with other party. Ayan, touch to share. Volume booster, break the limit. Ayan. So solid yung neto, yung volume booster netong smartphone na to. At itatry natin yung speaker niya sa YouTube. Manood tayo. Ayan. Welcome ulit sa panibagong video. So dito kasi sabi, bibili kayo sa view products natin. Ayan. Mura lang dyan. Ngayong 2025, which is the Samsung Galaxy A06 4G. Maganda kaya to. Sulit ba? Tara, check natin. Ayan na, naka 600% na to. Uy, alakas pre. Pagtakpan niya, no? Ito yung main speaker niya. At umiilaw siya habang nagpapatugtog. Solid. Oh, di ba? Kumbaga yung beat nung sound, umaano dun sa ilaw niya na sisync na napaka-solid. Oh. Kaya pag magpapatugtog kayo dito, para siyang pulse, di ba? Grabe, sobrang benta po na itong smartphone na to dahil ang laki po ng binagsak na price ni Samsung. Ayan, dito sa A06 4G. Super duper affordable lang kasi. So yun mga ka-J-Vlog, yung speaker ng Samsung, ng Nubia Music Pro. Sobrang solid, ang lakas. Ang ganda rin ng bass quality niya. Hindi lang siya malakas eh. Malakas din ang bass. Kaya kung i-rate ko speaker na ito for a price tag na 3.5, ito na siguro ang pinakamagandang speaker sa ganitong price segment. Kaya ang score ko dito nasa perfect 10. So speaker test tayo. So biometrics test tayo dito sa Nubia Music Pro. Start tayo sa kanyang fingerprint scanner. Ayan o. So in fairness, yung fingerprint scanner niya fast and accurate. Next is face unlock. So pagdating sa face unlock, ayan, fast and accurate din. Then mga ka-J-Vlog, ang pinaka-main question, Lods, ano ba, sulit ba ang Nubia Music Pro para sa inyo? The quick answer dyan is yes. Unang-una dyan, bakit siya sulit? 3.5? Napakamura niyan. 4GB 128 pa, napakasulit pa. Susunod doon yung chipset, hindi na siya mabagal, kaya mas better na siya. Okay siya for day-to-day tasks, okay siya bigay sa anak nyo, maglalaro ng ML and all. Pwede dyan ang Nubia Music Pro. And syempre sa mga music lover, may enjoy nyo speakers nito, legit. Pag nanonood kayo, pag naglalaro kayo, ang ganda ng feel ng bass netong smartphone na to. Definitely, marerecommend ko rin naman si Nubia Music Pro sa lahat ng mga consumers out there dyan. Yung mga consumers na naghanap ng smartphone para sa trabaho nila. Unang-una maganda dyan, pag kunyari, di ba, nalagay mo sa motor, nagsa-sound trip kayo, huwag na kayo mag-wireless earphone, malakas ang speaker nito. Malaki pa yung screen niya, perfect for navigating, makunat din ang battery niya, matagal din siya malubat. So kung interested kayo again, kung interested kayo,
For as low as 3.5, pwede nyo makuha yan dito sa ating product link. Meron pang YouTube voucher na naghihintay sa inyo. I-add to kanya na yung mga ka-J-Vlog. At para ma-check out nyo na, ito Nubia Music Pro.